Magandang umaga po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan na nakikinig ngayon sa ating radio station. Tayo po ay magkakaroon dito ng online Sabbath School program. So kanina natapos tayo dito sa ating review lesson. At ngayon po ay dadako naman tayo sa ating present lesson. So welcome po kayong lahat na sasama sa ating online na Sabbath School program. Dahil hindi pa po tayo makasimba sa ating church na sama-sama. Kaya't inaanyayahan ang lahat na dito na lang po tayo magsama-sama na mag-aral sa ating leksyon online at saka dito rin sa radio. So kung yung mga kapatid dito sa Kabatang na gustong makinig ay pwede kayong makinig dito sa inyong radio para sa ating Sabbath School. Kung yun naman sa ating mga ibang local churches na malapit dyan sa Lucena, dyan sa San Pablo, dyan po sa Santa Rosa, pwedeng dito na rin po kayo sasama sa ating Sabbath School program. At maging yung nasa ibang mga lugar na wala pong mga dumadalaw sa inyo ng mga Bible workers, at saka hindi kayo nakapagpulong saan man kayo, ay pwedeng dito na po tayo mag-aaral. So ang ating present lesson ngayon ay pinamagatan na The Smitten Rock, yung bato na pinalo ang tawag dito. So ito ay lesson number 9. Continuous po ito, continuation ng ating pinapag-aralan tungkol doon sa karanasan ng paglalagalag ng mga Israelites, paglalagalag ng Israelites doon sa ilang. Okay, so ang ating i-text dito, introductory text natin is Numbers chapter 20 verse 12. Ang sabi, "And the Lord spake unto Moses and Aaron, because they believed me not, to sanctify me in the days of the children of Israel. Therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them." Yan po. So meron palang nagawa itong sina Moses at saka si Aaron na kasalanan laban sa Panginoon. At sa panig ng Panginoon, sabi niya dito, "Ye believe me not." Okay? So ibig sabihin, merong sinabi ang Panginoon sa kanila, mukhang hindi daw sila naniwala. Okay? Unbelief ang isa doon. Okay, hindi sila naniwala, to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Ayan. So hindi po nila sinanctify o pinabanal ang Panginoon doon sa harapan ng mga tao. So mamaya madiscuss natin kung ano yon, ano yung karanasan na yon, ano yung ginawa nila, sa paanong paraan na hindi ba sila nakapagbigay ng magandang image o magandang image tungkol sa Panginoon sa harapan ng mga tao. Ngayon, may komentary dito tungkol dito sa desisyon ng Panginoon na dahil dito sa kanilang kasalanan, hindi papayagan ng Panginoon itong si Moses at saka si Aaron ay makasama ng mga tao na makatawid doon sa ilog papunta doon sa Kanaan. Ayan. Ang comment sabi, "To dispel forever from the minds of the Israelites the idea that a man was leading them, God found it necessary to allow their leader to die before they entered the land of Canaan." So hindi pinayagan ng Panginoon sina
Moses, lalo na si Moses na doon na makapunta sa promised land. Una, dahil doon sa kanyang kamalian, at pangalawa ay secondary reason, sabi dito, is gusto niya na alisin sa isipan ng mga tao yung idea na ang nagpapatnubay sa kanila, ang naglilid sa kanila ay tao. Yan. Gusto niya na alisin sa kanilang idea, sa kanilang kaisipan, yung ganun na idea na tao yung taong si Moses ang nagpapatnubay sa kanila. Siya ang naglilid sa kanila galing doon sa Egypt papunta doon sa promised land. Gusto ng Panginoon na makilala ng mga tao na hindi si Moses yung nag-lead sa kanila, kundi siya na Panginoon. Ginamit niya lamang itong si Moses. Ang problema sa mga tao kasi, hindi ang Panginoon ang kanilang kinikilala na nagdala sa kanila mula sa Egypt papunta doon sa promised land. Natuon ang kanilang isip doon sa nakikita nila na ginagamit ng Panginoon. Yan, hindi maganda yon. Kasi kung si Moses lamang talaga na wala ang Panginoon, hindi niya kaya yon. So it is not good na i-attribute, i-ascribe yung glory doon kay Moses. Kahit pa na siya ang talagang ginamit ng Panginoon. Okay, so much for that introduction. Dito tayo sa discussion. No? Pag-aralan natin yung istorya na nangyari na siyang naging sanhi kung bakit itong si Moses ay hindi pinayagan na makapasok sa promised land, na siya pa rin ang mag-lead sa mga tao papunta sa lupang pangako. So, topic number 1, sabi doon, God supplies all needs. Yan, napakagandang lesson yun. Ang Panginoon ang nagbibigay, nagsusupply ng ating mga kailangan. Okay. Saan natin mapapag-aralan itong katotohanan na ito? Makikita natin sa karanasan ng mga tao, ng mga Israelites, doon sa kanilang paglalagalag sa ilang. Okay, so how were the Israelites supplied with water during their wilderness wanderings? So ang naka-focus dito sa lesson natin, binigyan ng attention yung pagpo-provide ng Panginoon ng tubig na inumin nila. Pero tandaan natin na hindi lang sila nabuhay dahil doon sa tubig. Pinapakain din ng Panginoon sila. At matandaan nyo sa nakalipas na ating pag-aaral sa atong Sabbath School, na ang Diyos araw-araw, walang patid yan, binibigyan sila ng pagkain. So mula Linggo hanggang sa Biyernes, tuwing umaga ay may pagkain na ibinibigay ng Panginoon sa kanila, na ihuhulog niya mula sa langit. Ang tawag dito sa pagkain ay mana. Okay, mana. Ngayon, pupulutin na lamang nila doon sa umaga, kasi pagka uminit na ang araw, tumaas na ang araw at mainit na, mawawala na siya doon sa lupa. Magme-melt na siya, makahalo na doon sa lupa, so mawawala. Ngayon, yung instruction sa kanila, yung makakain nila para doon sa araw na yon, ayun ang kanilang pupulutin. Kasi pag magkuha sila ng marami, useless din, kasi yung kakainin nila ang umaga, tanghali at saka hapon. Pag may natira yan, kinabukasan, wala na, hindi na makakain, mapapanis na yon, o uuurin. Ayan. So hindi na kailangan na magkuha sila ng mag-stock pa sila ng marami, kasi araw-araw na tuwing umaga binibigyan naman sila ng supply. Yon ang punto doon. Okay, so pero maliban dito sa pagkain na binibigay sa kanila on a daily basis, yan walang paltos. Sa panahon pag sila po ay dumating sa lugar na
walang tubig na mainom, ay nagbibigay ang Panginoon sa kanila ng tubig. Nagpapalabas siya ng tubig mula doon sa bato. Ayan. So basahin po natin ang Psalms 105 verse 41. He opened the rock and the waters gushed out. They ran in the dry places like a river. Ay talagang hindi lang yung parang isang gripo malakas na tubig, maraming tubig, talagang bukal na continuous na lumalabas ang tubig. Ayan, so kung nag-stay sila doon ng 1 month, nasupplyan sila ng 1 month na inumin. So every place, kasi nga naglalakbay sila doon from one place, nagkampo sila dito halimbawa sa isang lugar, tapos maglakbay sila, tapos doon naman sa isang lugar, doon naman silang magkampo. Ayan. So kung madalang pala ang tubig doon, so kahit sa walang tubig sila nagkakampo, nagbibigay ang Panginoon ng tubig sa kanila. At para makita na talagang ito ay milagro na galing sa Panginoon, para ma-appreciate nila, is doon niya pinapalabas sa bato. Normally naman ang tubig hindi lumalabas sa bato kasi paano nga lalabas ang tubig doon sa bato? Doon sa spring sana, doon nang gagaling yung tubig. Pero yung lalabas mula doon sa bato, mabibiyak yung bato, tapos lalabas na lang po sa ang tubig doon. Ay nangyayari lang yun by a miracle of God. Hindi normal yon na pangyayari. So, ginawa din ng Panginoon na yon na pangyayari just to let them appreciate and realize na talagang Diyos ang gumagabay sa kanila. Kasi kung doon lang sila doon sa normal na, halimbawa may spring doon na maliit, tapos bago sila dumating doon, ay palalakasin ng Panginoon yung spring doon na magbubuga ng maraming tubig. Pagdating ng mga tao, pag nakita nila talagang sadyang bukal yon, hindi sila maniwala na yan ay provided ng Panginoon na milagro na nangyari. Sabihin nila, normal lang, dumating tayo dito, may bukal, mabuti nga may bukal. So wala sa idea nila na yan ay Panginoon ang nagbigay. Pero yung nangyari dito na dumating sila sa isang lugar, walang bukal ng tubig na original talaga by nature. Pagkatapos ay magpapalabas ang Panginoon doon mula sa bato ng tubig, ay di talagang kitang-kita talaga na yan ay Panginoon ang nagbigay at gumawa ng milagro, para matuon sana yung kanilang appreciation doon sa Kanya na talagang siyang nagbibigay ng kanilang pangangailangan. Ayan po. So yon ang binasa natin sa Psalms 105 verse 41. Na He opened the rock and the waters gushed out. They ran in the dry places like a river. Grabe Isaiah 48 verse 21. And they thirst not when He led them through the deserts. He caused the water to flow out of the rock for them. He clave the rock also, and the waters gushed out. So biniyak talaga ng Panginoon yung bato, pagkatapos doon pinaagas ang maraming tubig para makainom itong kanyang mga bayan. Pero tandaan natin na itong mga Israelites, remember na sila ay nagpakita ng kakulangan ng pananampalataya. Kaya nga sila naglalagalag doon kasi hindi na pinayagan ng Panginoon na sila ay pupunta doon sa promised land.
At ang pangako, maglagalag sila dan within 40 years. Yon ang katumbas ng 40 days na ginugol ng mga espiya doon sa pag-i-spy doon sa Kanaan na pupuntahan sana nila. Okay, at dahil sa kanilang hindi paniniwala doon sa sabi ng Panginoon na dadalhin na sana sila doon, natakot sila dahil baka mamamatay lang daw sila doon, na-overcome sila ng kanilang fear. Kaya sabi ng Panginoon, because of your unbelief, pagpapakita ng hindi pananampalataya, hindi pagtitiwala yon, dahil nakikita na nga nila ang Panginoon na gumagawa ng mga milagro para protektahan sila, pinairal pa rin nila yung takot nila doon sa mga tao na kung pupunta daw sila doon, mamamatay lamang sila dahil nandun yung mga higanteng mga tao, papatayin lang sila. O hindi nila, that is an evidence of unbelief. Hindi sila naniniwala na kayang protektahan ng Panginoon sila kahit pa merong mga higante doon. Doon nga sa Egypt, yung sundalo ng mga Ehipto na gustong pumatay sa kanila, prinotektahan din ng Panginoon sila. Hindi naman sila walang isang namatay, kundi lahat ng mga sundalo ng Egypt na humabol sa kanila, sila ang namatay. So, at saka doon pa sa karanasan nila doon sa wilderness, nung naglalakbay sila, may mga may instance na mayroong tribo doon na ginira sila. Pero tinulungan ng Panginoon sila para manalo. Hindi niya pinayagan na sila ay matalo at ang mga anak nila ay papatayin o bibigahagin yung iba. Ayan. Pero nagpakita sila talaga ng unbelief. Kaya sabi ng Panginoon, sige, hindi na kayo dadalhin doon hanggang mga matay na kayo. Pwera lang doon sa dalawa na espiya na tapat, si Joshua at saka si Caleb. Pero tandaan natin na itong noong nandun sila sa wilderness, bagamat bali disiplina o parusa sa kanila yon, yung hindi nila pagpasok doon, kundi maglagalag din sila doon sa wilderness, pero hindi pala sila pinayagan ng Panginoon. Dinisiplina sila pero hindi sila pinabayaan. Ibig kong sabihin, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Ayan. Kundi inalagaan pa rin at saka tinuruan na sana makapagsisi sila at manumbalik. So, ang gusto kong i-point out dito mga kapatid, bagamat after nito na within 38 years mula nung sila ay sabi ng Panginoon na maglagalag doon sa wilderness, yung mga nangamatay doon sa wilderness, hindi ibig sabihin na wala silang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Although punishment yon sa kanila, sa kanilang pinakita na unbelief noong nandun sila sa lugar yung una, Cades Barnea. Kahit pa na parusa yon sa kanilang ginawa doon, pero pinatawad naman sila ng Panginoon. Sabi ng teksto natin sa Bible na hindi talaga niya sila pinabayaan. Pinakain pa rin sila, sinuplayan ng pagkain araw-araw, binigyan ng inumin araw-araw, yan, kung saan sila nangangailangan. Yan. So, merong mga tao, sigurado na within those number of people na mga sabi about over 1 million people, biro mo yan, ganyan karami. Merong mga namatay dyan. Pero hindi ibig sabihin na yung mga adult na lumabas sa Egypt na namatay, lahat yan, puwera yung dalawa, si Joshua at saka si Caleb. Hindi ibig sabihin yung lahat na namatay dyan ay walang pag-asa sa kaligtasan. Yung mga nagsisi doon sa kanilang ginawa, unbelief, at na-restore ang kanilang pag-ibig, pagtitiwala sa Panginoon at namatay, sila ay may pag-asa pa rin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ating
tandaan. Hindi naman na ang Panginoon ay masyadong mabagsik na nagkasala ka lang minsan, kahit magsisi ka, ay hindi ka pa rin patatawarin at hindi ka pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Hindi po ganun ang Panginoon. Kung tayo naman po mga kapatid ay nagsisisi, pinapatawad tayo ng Panginoon. So itong mga nagsisisi na ilan sa mga Israelites, yung mga nagsisisi, pinapatawad din yun. Pero siyempre, yung mga nagpatuloy na matigas, namatay sa katigasan ng ulo, yun lang, walang talagang pag-asa sa kaligtasan. Okay. So, isa pang punto na gusto kong idiin dito, itong pagbibigay ng Panginoon ng tubig sa kanila, na pinapalabas niya doon mula sa bato, ay hindi lang minsan nangyari o dalawang beses nangyari. Ilang ulit pala ito na nangyari. Yung nangyari nung first time doon sa Horeb. Pero during their wilderness wandering, many times pala yun na nangyari. Kaya dito sa note, Patriarchs and Prophets 411, from the smitten rock in Horeb, first lang yun yung unang-una, flowed the living stream that refreshed Israel in the desert. During all their wanderings, wherever the need existed, they were supplied with water by a miracle of God's mercy. The water did not, however, continue to flow from Horeb. Yung first time yun na pinalabas ng Panginoon yung tubig doon sa bato, sa Horeb. Nung, yung tawag dito, pinalo ng Panginoon ni Moses yung bato, ayon sa instruction ng Panginoon, lumabas yung tubig. Ayan. Tapos nasupplyan sila. Noong umalis sila doon, huminto yung paglabas ng tubig doon. Sa bato na yon. Ngayon, during the course of their journeyings, kung saan man sila pumunta, na walang tubig, ay nagbibigay ang Panginoon ng tubig sa kanila. Ayan ang sinasabi dito. Wherever in their journeyings they wanted water, there from the cleft of the rock it gushed out beside their encampment. Napakabuti talaga ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. So yun. So who was the source of all their temporal as well as spiritual blessings? Sino pala ibig sabihin? Sino yung Diyos na nagbibigay sa kanila ng kanilang temporal na pangangailangan at as well as their spiritual blessings during that period of time ng kanilang paglalagalag sa wilderness. Sa unawa ng iba, sabi nila it was God the Father. Pero dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, sabi na, and they did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Ayan. Sa Review and Herald, April 4, 1907, sabi, Christ is the source of all power, the giver of all temporal and spiritual blessings. He employs human beings as co-workers, giving them a part to act with Him as His helping hand. We are to receive from Him, not to hoard to self-gratification, but to impart to others. Ayan. So, sino daw po ang nagbibigay sa Israelites ng kanilang mga temporal and spiritual blessings? Si Kristo. So, yung Diyos, yung Jehovah, na nagpapatnubay sa kanila doon ay walang iba kundi si Kristo. Before na siya ay nagkatawang tao at tinawag sa pangalang Jesus, before na siya po ay inanoint with the Holy Spirit at tinawag siya na Kristo, the Anointed One, ay nag-exist siya doon, umiral na siya doon sa Old Testament period as God. Sa kalagayan na Diyos, at siya nga yung nagpapatnubay sa Israel. Although, siyempre, hindi ibig sabihin na wala siyang kasama. Nandun pa rin ang
ang God the Father, nandun pa ang Holy Spirit. Kasi since the very beginning, wala pang creation, nag-exist na yung God the Father, Jesus Christ, at saka the Son. Pero siyempre, hindi mo naman matatawag noon yung si Kristo na Son of God at that point in time. They exist together as tatlo yan sila na magkakasama. Ayan, at sila din ang nagpanukala. Yung mga yung terminology yan na Father, yung isa ay Father at saka yung isa ay Son, ay yun, nangyari lamang in connection with the plan of redemption. Kung wala sanang plan of redemption yan na kanilang ginawa, wala sanang ganun. Kasi doon sa plan of redemption is siyempre si Kristo ay maipapanganak bilang tao. Ayan. At doon, dahil siya may ipapanganak bilang tao, tatawagin siya na anak ng Diyos, anak ng kataas-taasan. Ayan. Kasi yun ang reason kung bakit siya tinawag na Son of God, kasi nga naipanganak siya. Okay. And it is on the basis of the plan of redemption na nagkaroon ng ganun na pangalan. Kagaya lang sa akin, alam nyo, yung pangalan ko na Peter, kung wala sanang education, walang pag-aaral, hindi naman Peter ang pangalan ko Nangyari lang na tinawag ako at nakilala sa pangalan ng Peter dahil nung ako'y mag-aral, hindi nagustuhan ng teacher yung aking native name. Sabi niya, bigyan ko na lang kita ng English name, Peter. Ni-register niya yung pangalan na Peter. Pero yung aking native name na ibinigay ng aking magulang nung ako'y naipanganak ay Kayong. Ayan. So, kung wala sanang education, pag-aaral, I should not have been known or called by my name Peter. So, ganun din po yung punto doon. Kung wala sana yung plan of redemption, itong si Jesus, he should have always been called by his name as Jehovah at saka yung ibang pangalan sa Old Testament. Hindi na sana siya tinawag na Jesus, hindi na siya tinawag na Christ, hindi na siya tinawag na anak ng Diyos. Wala sana yon. Hindi na siya tinawag din na Lion of the Tribe of Judah. Ganon. Lahat ng mga titles yan na may kinalaman doon sa kanyang papel na gagampanan sa plan of redemption ay nag-exist yun because of the plan of redemption. Kung wala sana yon, those names should have never been used para kay Kristo. Yan po ang ating tatandaan dyan. So, i-appreciate sana natin, galing dito sa ating lesson, na yun palang source of temporal and spiritual blessing sa mga Israelites noon ay si Kristo. Okay, next, dito tayo sa the faith of the people tested. Okay. Nasubok na naman ang pananampalataya ng mga tao. Dito tayo. What trial of faith did the people of God have when they again came to Kadesh? Pag sinabing they again came, ibig sabihin, they were in Kadesh before. Pagkatapos umalis sila doon, and now bumalik sila doon sa Kadesh. Kaya again, they again came to Kadesh. And what was the reaction? Okay, so yung first na nasubukan ang pananampalataya nila doon sa Kadesh was the first time they arrived. At doon nga, doon they are going to cross to go to the promised land in Canaan. Okay. Pero nagpakita sila ng unbelief doon because nung dumating itong mga spy, 12 spies, ang may nag-report ng positive at dalawa lang nag-report ng positive report. Yung 10, then they reported a negative report. Doon naman naniwala ang mga tao, karamihan, no? Naniwala doon. So, ayaw nilang pumunta. Yung sabi ng Panginoon, punta na kayo, sabi ng ayaw namin. Kahit anong gagawin mo, ayaw namin. Yan. Kasi mamamatay kami lang. Kung pipilitin nyo kami,
mamamatay kami lang doon. Ganyan ba ang gusto mo? Mas mabuti magbalik na lang kami sa sa Egypt. Dinala mo lang pala kami dito para patayin lang. Napakasama ng kanilang yung kanilang pag-iisip doon kay Panginoon. So because of their unbelief, sabi niya, okay, sige. For that reason, you will stay here in the wilderness, kayong lahat. And then until you will all die. At saka yung mga anak ninyo na sinasabi ninyo na mamamatay, sila ang papapasukin ko doon. Sila ang mag-inherit o mag-inhabit doon sa pangako. Pero kayo, dahil sa inyong unbelief, ay dito na kayo maiiwan ang inyong bangkay dito sa wilderness. Pero ngayon, pagkatapos ng 38 years na kanilang paglalagalag, bakit 38 years? Kasi mula doon sa paglabas nila sa Egypt hanggang sa nakarating din sila doon sa Kadesh, it took them 2 years. So mula noon yung umalis sila doon sa Kadesh na yon, nung pre-announce na huwag silang papasok, ay 38 years to complete yung 40 years na wilderness wandering nila. Ayan. So, after 38 years, bumalik uli sila ngayon dito sa Kadesh. For the second time, sinubukan ang kanilang pananampalataya. Okay, basahin natin. Numbers chapter 20, verse 1 to 5. Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Sin in the first month, and the people abode in Kadesh. And Miriam died there and was buried. Pagdating nila doon, namatay si Miriam. At siyempre, nailibing. And there was no water for the congregation. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron. And the people chode with Moses and spake, saying, Would God that we had died when our brethren died before the Lord. Nako, tandaan natin na itong mga tao dito, ito na yung mga anak at mga apo ng mga nagko-complain during the first time na sila nandito sa Kadesh. Yung mga anak nila na lumaki na, naging adult na, yung apo nila na naging adult na, kasi biro mo yan, 38 years. Di siyempre, mga adult na yon. Alam naman siguro na ikwento sa kanila yung karanasan doon nila ng mga ama nila dito sa time na ito sa Kadesh. Pero itong ginawa nitong congregation, nagpakita ng the same spirit. Yung complaining and murmuring spirit and unbelief pa rin. Kaya dahil doon sa walang mainom, kahit pa na during their wilderness journey, nakita na nila kung paano na laging sinusuplayan ng Panginoon ang kanilang pangangailangan na tubig at pagkain. Pero ngayon na hindi agad-agad binigay, ibig sabihin na nung dumating sila doon, hindi agad-agad nagbigay ang Panginoon ng tubig sa kanila. Nag-complain kaagad sila. Hindi lang nakainom ng doon ay nagko-complain na, nagagalit na doon kay Moses. And tapos nagsalita pa ng ganitong masama, pakinggan kaya yon. Would God that we had died when our brethren died before the Lord. Ayan. And why have ye brought up the congregation of the Lord into this wilderness, that we and our cattle should die here? Napaka mapagbintang pala itong mga tao na ito. Binibintangan pa si Moses na ng masamang motibo. And wherefore have ye made us to come up out of Egypt? Mayon. To bring us unto this evil place? Is it no place of seed or of figs or of vines or of pomegranates? Neither is there any water to drink. Ayan, desert place kasi yun wala pang mainom, wala pang makain na mga prutas daw doon. Kasi walang tawag dito, walang figs, walang vines, walang pomegranates,
At saka iba pang mga prutas na inaasahan nila na nandun, wala. Nagko-complain sila. Na they should have known na hindi naman sila dinala doon para titira doon at maghirap. Doon lang sila kasi temporary nga ang kanilang ang kanilang purpose is to cross the river and go to Canaan. Na doon sa Canaan is merong pagkain doon. May abundance na pagkain doon. So temporary lang. Pero dahil lang doon sa kaunting panahon na hindi sila makainom at hindi kaagad-agad, kung bagay meron ng hinanda, yung bang isipin mo yung naghahanda ka ng inumin doon sa pagkakain at paiinumin mo, naantala ka lang saglit, galit na sa'yo. Hindi maganda talagang espiritu yung gano'n. Kaya yon ang lesson. Huwag naman tayong magagalitin. Kung may mga tulong, kahit na antala ang tulong, huwag magalit. Hindi yon ang it is not enough or reason for us na ma-exhibit na yung ating galit at mag-murmur na tayo and then we justify. Hindi kami naggaganito kung kumilos kayo ng tama. Hindi pa rin ganun, mga kapatid. So, ang dapat na tandaan natin, na i-develop natin dito is yung mabuting pag-uugali, yung patience, endurance, yung hindi huwag tayong magiging complainer. At ano ba yun? Murmurer. Hindi. So, yun po ang kanilang complaint. Nag-complain sila. Just before the Hebrew host reached Kadesh, the living stream ceased that for so many years had gushed out beside their encampment. Yan. It was the Lord's purpose again to test His people. He would prove whether they would trust His providence or imitate the unbelief of their fathers. Ayan. So, syempre, sabi ko kanina, doon sa kanilang encampment, they made their camp in several places. They transfer from one place to another. And wherever they are encamped, the Lord provided them with water. So, yung last na encampment nila before going to Kadesh, they have been supplied with plenty of water. Pero siyempre, nung umalis sila doon, huminto na yung pag-agas ng tubig doon. Katulad din doon sa nangyari sa Horeb. Huminto din yung tubig doon. Ngayon, pumunta sila dito, expected sana, na they should have expected and they should have trusted in God na kung paano na sinuplayan sila ng tubig noon sa mga previous encampment nila, gagawin ng Panginoon ito dito. So they should have exercised patience and forbearance and just waited for the Lord to supply their needs. Kasi alam naman ng Panginoon yung kanilang pangangailangan. Pero nung dumating sila doon, hindi pa binibigay ng Panginoon, nakita lang nila yung situation na mahirap, nako, na naman, sumiklab na naman ang kanilang galit. Yan ang ugali na dapat nating ito, nasa atin din yung ganitong ugali, yung madaling magalit. Pero we should learn, we should exercise faith in God and control naman. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon na i-control natin naman itong itong temper natin na hindi dahil doon sa sitwasyon we feel justified na magalit o kung ano man ang sasabihin natin. So we are just being tested kung ano ang magiging reaction natin, kung natututo ba tayo o hindi. In this case, parang purposely na dinelay ng Panginoon yung pag-supply ng tubig. Kasi sabi dito, it was the Lord's purpose again to test His people. He would prove whether they would trust His providence
or imitate the unbelief of their fathers. And they failed the test. Kasi they have proved themselves na yung unbelief ng kanilang mga magulang nasa kanila pa rin. So before God permitted them to enter Canaan, they must show that they believed His promise. The water ceased before they had reached Edom. Here was an opportunity for them for a little time lang pala yung pagsubok na yon, to walk by faith instead of by sight. But the first trial developed the same turbulent, unthankful spirit that had been manifested by their fathers. No sooner was the cry for water heard in the encampment than they forgot the hand that had for so many years supplied their wants. And instead of turning to God for help, they murmured against Him. So instead na, wala tayong tubig dito, halika kayo, tayo, let's organize a prayer meeting. Mag-pray tayo sa Panginoon na tulungan niya tayo. At pag merong doon, medyo nababagabag, ay payuan sana sila. Huwag tayong yan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sabi nga, ako ay inuuhaw na. Kailangan ko talagang makainom. Ay, kaunting tiis lang. Magtiwala tayo, ang Panginoon ay magbibigay yan, magsusupply. At saka pag medyo wala pa, sa isang araw wala pa, sabi nga, tiisin pa natin. Let's trust in God. Di ganun sana yung kanilang attitude. Iba Hindi talaga makahintay. Wala yung doon. Wala silang pananampalataya. So, they turn the wrath against God and they murmur against Him. Instead of trusting in His providence, instead of trusting that He will provide their needs, and asking, yung humingi sila ng tulong, hindi hingi ang tulong, complain. So ganito po ang lesson sa atin, mga kapatid. Yun sanang natin, ang purpose, alam nyo, ang purpose natin, sana ito sa panahon na ito, is magkaroon ng tubig na inumin. Yun naman ang pinaka-ultimate doon Pero when we made known our request, our desire sa Panginoon, we should not present our need in the form of a complaint. No, but in the form of a request. Alam nyo ba yung doon, yung kaibahan ng request at saka yung complaint? Yun sana ang madistinguish natin, kasi ang mali kasi sa tao, akala nila they don't distinguish what is complaint and what is a request. Yung legitimate request ba, na ang request ay halimbawa, magpuntas ka sa administration, kailangan mo ang tawag dito, supply. Halimbawa, ang isang department naubusan ng naubusan ng let's say mga kagamitan, office supplies. Okay, so kailangan na may darating na office supply para gamitin doon sa department. Kung pupunta ka doon sa chief administrator o sa CEO, you should go there and formally file your request. Sabi mo, sir, nandito po ako para isubmit ko po yung aming request, kasi alam nyo, doon sa aming departamento ubos na. 2 days na kaming naubusan ng supplies, office supplies. Hindi kami maka-proceed sa aming gawain kung wala. So pwede po ba na as soon as possible supplyan nyo kami? Okay, yun yung request. Pero kung pupunta ka doon tapos sasabihin mo, sir, ano bang ginagawa nyo? Bakit 2 days na? Wala pa kaming doon sa aming opisina, wala pang supply na dumating. Tapos nagko-complain ka na kung ano-ano nang sinasabi mo. Kung ganyan ang gagawin ninyo, hindi niyo susuplayan, ganito na lang gagawin namin. Mag-aalsa kami, magpipiket kami diyan.
ay ano yan? Yan ay complaining and murmuring na yon. Ganon yun eh. So, ganon din sa family, yung mga anak, kung meron kayong request sa magulang, you formally state your request. Kung ano yung gusto nyo mangyari, sabihin ng maayos. Not in a form of complaint. Kasi hindi maganda yung complaint. Tapos magmumurmur. Yan po ang lesson sa atin, mga kapatid. Next question. What did Moses and Aaron do when they heard the complaints of the people? Siyempre, sabi dito sa talata, verse 6, Numbers 20, verse 6. And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared unto them. So, anong ibig sabihin dito ng and they fell upon their faces? Lumuhod sila sa panalangin. Yan. Lumuhod sila sa panalangin. Sinangguni nila, sinabi nila sa Panginoon yung complaint ng mga tao. Okay. So what were Moses and Aaron directed to do to satisfy the needs of the people? Ayan. So dahil sa isinangguni nila yung problema kay Panginoon, so ano ang sagot ng Panginoon? Okay, Numbers 20 verse 7 and 8. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock, so thou shalt give the congregation and their beast drink. Yun. So maganda naman, up until this point, okay pa rin ang pangyayari. Sabi ng Panginoon, okay, naintindihan ko. Okay, although nakita naman ng Panginoon that they have already demonstrated the spirit of unbelief and murmuring, okay, God was ready to forgive them. Okay, nakita na niya kung ano yung lumabas doon. Pero ganun pa man, it's just enough na nakita niya na hindi pa ito natututo itong aking mga anak. Itong mga bagong henerasyon, they have the same spirit like their fathers. Ayan. So, naintindihan niya and he knows how to deal kung anong i-deal niya. Okay, so, para mapahinto yung kanilang complaining and murmuring, okay, ready siya na i-grant yung kanilang request. Although, hindi naman sila nag-request nag-complain sila. Pero, inintindi na lang ng Panginoon yun. Okay, para mahinto yung complaint, alam ko naman na motibo ng kanilang pagko-complain is they just need water. So, sige, i-grant. Inutusan niya ito sina Moses at saka si Aaron. Okay, punta kayo doon, gather the congregation before the rock. Tapos, kausapin mo yung bato na yon, bulungan mo yung bato, and then, sigurado, agas na ang tubig doon para magkaroon ng inumin ang mga tao at ang kanilang mga hayop. Ayan. So, in all their wanderings, the children of Israel were tempted to attribute to Moses the special work of God. Pero dito, ano ang nagiging mali nila? Tanong dito na, what mistaken idea is still cherished by the people was the Lord trying to correct? Ayan. Up until this point, mula dito hanggang dito sa punto na ito, nakikita pa na ng Panginoon na itong mga tao hindi pa na rin nila talaga hindi pa nag-sink in sa kanilang isipan na talagang ang Panginoon ang nagli-lead sa kanila. They always complain na ang tinitignan nila itong si Moses at si Aaron, ito pa rin ang kanilang nagli-lead sa kanila. Hindi ang Panginoon. Yun. Kaya, nung nag-complain sila, pumunta sila doon kay Moses, parang sila ang sinisisi lahat, hindi ang ang Panginoon, no? Pinapahiwatig nila na para bang sina Moses talaga ang responsible sa kanila. Ayan. Yan ang gusto ng Panginoon na makorek pala doon. So, nagbigay siya ng instruction kay Moses na ganito ang gagawin ninyo para makorek itong prevailing
idea ng mga tao na sabi doon, they attribute to Moses the special work of God, the mighty miracles that had been wrought to deliver them from Egyptian bondage. They charged Moses with bringing them out of the land of Egypt. Yan. Laging si Moses ang kanilang sinasabi na siya ang responsible na nagdala sa kanila, hindi ang Panginoon. It was true that God had manifested Himself wonderfully to Moses. He had especially favored him with His presence. To him, God had revealed His exceeding glory. Upon the mount, He had taken him into a sacred nearness to Himself, and had talked with him as a man speaks to a friend. Totoo yan. But the Lord had given evidence after evidence that it was He Himself who was working for their deliverance. Iyon ang doon ipinakita nila ng Panginoon sa kanila. And yet, itong portion na ito, the reality that it is God that has been working for the deliverance of His people, ito yung hindi ba nagsisink in doon sa konsensya ng mga tao. Dito pa rin sila kay Moses ang ina-attribute nila yung deliverance, yung mga miracles na sa halip na sa Panginoon yun nila i-credit, kine-credit nila kay Moses. Ngayon, at this point, gusto niya na ng Panginoon na makorek ito. Kaya nagbigay siya ng instruction, punta kayo doon, i-gather na yung mga congregation para ma-witnessan nila. Pagkatapos, magsalita ka lang doon sa bato, and then the rock will open and water will come out. Ayan. Yan pala ang purpose ng Panginoon doon. So, dito ngayon, pati pala si Moses din, nasubukan din. Ano kaya ang pagsubok doon? Dahil doon sa failure ng mga tao na makita nila ang Panginoon na siya ang talagang true deliverer nila, they are attributing it, the deliverance and the miracles to Moses and Aaron. Ano naman ang gagawin ni na Aaron at saka si Moses? Tatanggapin ba nila yun? Are they going to endorse that wrong idea ng mga tao? Or they will help the people to understand na hindi nga sila ang totoong leader at deliverer, kundi ang Panginoon. Yan ang naman, yun ang magiging magpagsubok sa kanila. So nasusubukan yung mga tao, nasusubukan din itong leader na ito, whether they are going to endorse the wrong idea of the people and receive the credit to themselves, or they will draw the attention of the people towards God and not towards themselves. So ano po ang nangyari? Okay, dito sa Numbers 20 verse 9 to 11, basahin po natin. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. Ayan. So, hanggang dito, nasunod nila yung instruction ng Panginoon. Anong instruction? Kinuha ni Moses yung kanyang tungkod, ginather na yung mga tao around the rock. And then he said unto them, ito, "Hear now, ye rebels, must we fetch you water out of this rock?" Ayan. Yan ang tanong niya. Kailangan ba namin na kukuha ng tubig mula dito sa bato? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice. And the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beast also. Pero dito, medyo nanahimik lang ang Panginoon. Hindi siya nag-retaliate. Nakita niya yung pagkakamali ni Moses. Pero sa halip na i-correct na, tulungan niya ang Panginoon na makorek yung idea ng mga tao na huwag sana nagko-complain. Na parang sila yung deliverer na tunay, kundi pakita sana na ang Panginoon.
pinakita man na parang sila na nga yung deliverer. Kasi sa halip na sabihin niya na, alalahanin niyo hindi kami ang deliverer ninyo from Egypt. Hindi kami ang magbibigay ng tubig para sa inyo. Kaya dapat yung complaint ninyo, you should not have come to us and complain. Kundi nagpray sana kayo sa inyong mga tahanan at humingi ng tulong sa Panginoon. Imbes na pumunta kami dito, puntahan nyo kami at sisigaw-sigawan pagalitan. Kasi hindi naman kami yung nag-lead sa inyo, ang Diyos. Kaya ang magbibigay ng supply sa inyo, ang Diyos. At ito, ang instruction sa amin, kakausapin namin itong bato. At siyang magbibigay ng tubig para sa inyo. In that way, maging malinaw sana doon na talagang makita ng mga tao na ang true leader of Israel, the supplier of their needs, is God and not Moses and Aaron. And miracles, yung mga miracles na nangyayari, it is not by their own power, but it is the power of God. Pero hindi nila ginawa yun nagalit din ano ba yun, sa Bisaya pa nahagit ang ilang kaugalingon, ang iyang kinaiya. Na-challenge ba yung kanilang galit? Nagalit din sila. Tapos sasabihin, must we fetch you water out of this rock? Tapos halip na kausapin, pinalo yung bato 2 beses. Yun, hindi nagustuhan ng Panginoon yun. Para kay Moses, unbelief, at saka ano ba yun? Pangalawa, yon ay failure niya. Failure niya kasi parang ini-endorse niya yung wrong idea ng mga tao na they attribute to them the power of deliverance. Na parang sila yung deliverer na hindi ang Panginoon. And by their action, they have they attributed or they accepted that wrong idea. Yan. So, yun ang kanilang kamalian, mga kapatid, no? So, dito ang explanation. By his rash act, Moses took away the force of the lesson that God purposed to teach. Yan. The rock, being a symbol of Christ, had been once smitten, as Christ was to be once offered. The second time, it was needful only to speak to the rock, as we have only to ask for blessings in the name of Jesus. By the second smiting of the rock, the significance of this beautiful figure of Christ was destroyed. Yun ang isa doon na sinira ni Moses yung lesson na gusto na ipahiwatig ng Panginoon sa mga tao. Na gusto nilang maintindihan sana na in the plan of redemption, it was designed that Christ should suffer only once. And because of the merit of His perfect righteousness and death for the first time, the second time, we don't have to smite Him. He don't have to kill for us to receive the blessing. All we have to do to receive the blessing is to acknowledge what He has done for us. Pagkatapos, through His merits, hingi na lang tayo ng blessing. And then blessing will come on the basis of the merit of Christ's righteousness and His atoning death. Pero yung magandang lesson na ito, nawala na, hindi na makita ng mga tao dahil sa mali na ginawa ni Moses. Parang pinalo siya ng 2 beses. Yung yung lesson na gustong ipakita ng Panginoon, wala na miss na yon. So more than this, ito pa, Moses and Aaron had assumed power that belongs only to God. The necessity for divine interposition made the occasion one of great solemnity, and the leaders of Israel should have improved it to impress the people with reverence for God and to strengthen their faith in His power and goodness. Yan. When they angrily cried, "Must we fetch you water out of this rock?"
They put themselves in God's place as though they power with themselves, men possessing human frailties and passion. So mag-ingat tayo sa ating mga salita, no? Pananalita. We may be, ito ay para sa mga leaders, no? Para sa mga leaders, bantayan natin ang ating mga salita na huwag sanang tayong magsalita na kagaya nito na sa tono ng pananalita ni Moses at this time. Sa bagay, sa part ni Moses, ito lang naman, dito lang naman na okasyon na nagkamali siya doon sa kanyang binitawan na salita. Pero hindi pinalampas ng Panginoon ito. Pinarusahan nila sila just to show. May lesson din kung bakit. Ano ang parusa na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Dito sa mali na pagkakamali, dalawa yung binanggit, tatlo pala, unbelief at saka yung pagsira nila doon sa lesson na gusto ni Christ na ipaintindi sa mga tao with regards to the work of Christ, at saka yung pangatlo, yung taking the possession of God. Parang they are taking the place of God, na parang lumalabas na sila na yung yung deliverer na hindi na ang Panginoon. Okay, what was the penalty? Hindi ang mga tao na nag-complain ang kanilang pinarusahan ng Panginoon. Pinatawad sila. Inoverlook ng Panginoon yon, pero si Moses ang hindi talaga inoverlook yung kanya pagkakamali. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believe me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. Yan ang parusa sa kanila. Ayan, and then dito, and I besought the Lord at that time, saying, O Lord God, thou hast begun to show thy servant thy greatness and thy mighty hand. For what God is there in heaven or in earth that can do according to thy works and according to thy might? I pray thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan, that godly mountain in Lebanon. But the Lord was wroth with me for your sake, and would not hear me. And the Lord said unto me, Let it suffice thee, speak no more unto me of this matter. Get thee up into the top of Pisgah, and lift up thine eyes westward, and northward, and southward, and eastward, and behold it with thine eyes, for thou shalt not go over this Jordan. Ayan, nakiusap pala talaga si Moses na kung pwede, papuntahin mo naman ako doon, payagan mo naman na ako. Pero sabi ng Panginoon, hindi na. Tapos nagpray uli siya. Nagalit na ang Panginoon sa kanya. Huwag mo na akong kausapin tungkol dyan. Tapos na, nakapagpasya na ako. Hindi ka na dadalhin. Pero, aywan ko lang kung na-reveal yung inireveal ng Panginoon yung plano na sa kanya. Para ma-comfort na lang naman siya. Kung na-reveal sana yung plano ng Panginoon sa kanya, sasabihin sana niya, alam nyo, huwag kang mag-alala, hindi ka man makapunta dyan, pero payagan kang mamamatay, pero hindi ko payagang mabubulok ang katawan mo sa lupa. I-resurrect din kita kaagad. Parang malaking comfort sana sa kanya yun, pagka na-reveal ng Panginoon. At yun naman ang ginawa ng Panginoon sa kanya, na although hindi siya nakapunta doon sa promised land, pero nakapunta naman siya as soon as he died, rinesurrect ng Panginoon at nakapunta doon sa heavenly Canaan. Alin ang mas maganda doon? Yung plano niya na doon siya sa Canaan mapunta, o yung plano ng Panginoon na kahit hindi siya mapunta doon sa Canaan, dadalhin naman siya sa langit, i-resurrect kaagad? Yun ang hindi. Pero hindi nabanggit ito sa lesson natin yan. Pero yun po ang nangyari doon kay Moses. Na-resurrect siya kaagad. Although hindi niya nakita na naapakan ang promised land, nakaapak naman na siya sa langit. So God did not on this occasion pronounce judgment upon those whose wicked course had so provoked Moses and Aaron. All the reproof fell upon the leaders. Themselves aggrieved, losing sight of the fact that the war was not against them but against God. It was by looking to themselves, appealing to their own sympathies, that they unconsciously failed to set people before the people their great guilt. Ito, mag-ingat tayo mga leaders dito. Kung minsan pagka tayo ay medyo inaatake, we feel aggrieved, pagkatapos because of that naghahanap na tayo ng sympathy, mag-sympathize sa atin. At usually dito nagkakamali tayo,
ah, in our desire to parang to draw attention na kaawaan tayo ng tao, ay nakakagawa tayo ng mali na mga desisyon. Mas maganda na lang kung ano yung complain ng mga tao sa atin, tanggapin na lang natin, ilagay natin sa kamay ng Panginoon. At bahala na siya na mag-exalt sa atin. Sabi nga, he that exalted himself shall be abased, but he that shall abase himself shall be exalted. So, ipagpaubayan na lang natin yung kaso-kaso natin yan sa Panginoon. At malaking tulong sa atin kung every time magpakumbaba tayo. At pag nagkamali, pinagkokomplainan ng mga tao, so be it. Tanggapin natin whatever it is na and the Lord will handle everything for us. Eto, bitter and deeply humiliating was the judgment immediately pronounced. With rebellious Israel, they must die before the crossing of the Jordan. Ayan, but may lesson tayo dito, Pag pinayagan tayo ng Panginoon na ganun na disiplinahin, kahit medyo mabigat na sabihin na yon, hindi nangangahulugan na ang Panginoon pabayaan niya tayo. Tignan niyo ang nangyari kay Moses. The fact na sabi doon na before the people ay talagang parang mabigat yung parusa sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin na inignore ng Panginoon yung kanyang kabutihan. Kasi namatay, but he was resurrected. Hindi pinabayaan yung kanyang katawan na mabulok. Na-resurrect siya kaagad at dinala doon sa langit. He has a better plan. So, halimbawa, ito yung tandaan natin yun. Whatever is, kahit nagkamali tayo bilang anak ng Diyos, kung payagan ng Panginoon na we should bear the consequence of our action, that does not mean na wala tayong pag-asa o ayaw na ng Panginoon sa atin. So huwag tayong mawalan ng pag-asa. We have to accept it and believe na merong mas magandang plano ang Diyos para sa atin. May mas magandang plano ang Diyos sa atin. Kaya kung halimbawa mayroon tayong nagawang problema sa ating administrasyon, pagkatapos tinanggal niya tayo, hindi na tayo linagay doon sa posisyon, so be it. Malay nyo, meron palang mas magandang plano ng Panginoon para sa iyo. Mas maganda pa kaysa yung pinaplano ng mga tao. Ayun ang nangyari dito kay Moses, and that is a lesson na gusto kong i-cherish sa aking puso at gusto ko rin i-cherish ninyo sa inyong mga puso. Hindi yon na gawing sapat yung anuman judgment ang Panginoon sa atin na gawing sapat para ma-discourage tayo. No, hindi yon. Ayan, so yan po. Yung napag-alaman natin na yung smitten rock ay sino ang kinakatawanan nun? Si Jesus Christ. The smitten rock was a figure of Christ, and through this symbol, the most precious spiritual truth are taught. Ano yung spiritual truth yun? Na it is as the life-giving waters flowed from the smitten rock, so from Christ smitten of God, wounded for our transgression, bruised for our iniquities, the stream of salvation flows for a lost race. As the rock had been once smitten, so Christ was to be once offered to bear the sins of many. Our Savior was not to be sacrificed a second time. It is only necessary for those who seek the blessings of His grace to us in the name of Jesus, pouring forth the heart desire in penitence and prayer. Such prayer will bring before the Lord of hosts the wounds of Jesus, and then will flow forth afresh the life-giving blood, symbolized by the flowing of the living water for Israel. Yan. At alam nyo, ang nangyari pala dito, itong okasyon ng giving of the rock, smiting of the rock and then the giving of water. Because of this, many times na talagang pagsusupply ng Panginoon miraculously sa kanilang tubig, ay gumawa sila ng gumawa sila ng period of time to celebrate this occasion. At itinaon nila doon sa sa occasion ng tinatawag na pag-celebrate dito sa Feast of the Tabernacle. Itinataon nila na during the Feast of Tabernacle ay merong ise-celebrate nila, gugunitain nila
yung pagbibigay ng Panginoon ng tubig sa kanila, wandering ng mga Israelites. And ang pinaka-lesson na kung bakit ginugunitan nila yon, gusto nilang ma-impress sa kanilang mga anak na it is God that supplies our need every day. At kung not always on a normal basis, but He can even supply us miraculously for our need. Kaya every time na tayo po ay nasa kagipitan, ang punto dito, we should trust in the Lord that He is going to supply our need. Ayan. So from the mistake of Moses, meron tayong doon, alam nyo, kaya daw sila na doon, yung nagkamali, nakapagsalita ng maling salita, ayon sa Psalms 106 verse 33, because they provoke His spirit so that He speak unadvisedly with His lips. Ayun po ang nangyari, mga kapatid. Pero hindi in-overlook nga ng Panginoon ito to teach them a lesson. Moses was not guilty of a great crime as men would view the matter. His sin was one of common occurrence. The psalmist says that he speak unadvisedly with his lips. And Psalms 106 verse 33. To human judgment, this may seem a light thing, but if God deals so severely with this sin in His most faithful and honored servant, He will not excuse it in others. So yan po yung lesson. The more important one's position and the greater his influence, the greater is the necessity that he should cultivate patience and humility. Ibig sabihin, yung dahil na-provoke si Moses, hindi pa rin yun sapat na rason para ma-excuse yung kanyang guilt. He should plead guilty pa rin siya. However great one's spiritual light, however much he may enjoy of the divine favor and blessing, he should ever walk humbly before the Lord, pleading in faith that God will direct every thought and control every impulse. Yun po yung lesson sa atin. And then another lesson, however great the pressure brought to bear upon the soul, transgression is our own act. It is not in the power of earth or hell to compel anyone to do evil. Satan attacks us at our weak points, but we need not be overcome. However severe or unexpected the assault, God has provided help for us, and in His strength we may conquer. Yon po yung mga mabubuting lessons na gustong matutunan ng Panginoon dito sa ating lesson. So tapusin po natin ating pag-aaral through prayer. Pagdakilang Diyos sa kaitaasan ng mga langit, salamat po sa aming pag-aaral dito sa aming present lesson. Tulungan niyo po kami na ma-internalize nawa namin, may apply namin yung mga napakagandang mga leksyon na natutunan namin dito. Itong ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.